Yes, hi Olive. Parang nagulat ka, Olive. Ayaw mo ba? Olive, as Livy dito sa Maka, paano ka nakaka-relate? Or ano yung similarities ni Livy at ni Olive? Or yung pagkakaiba? Good afternoon po. Hello. Good afternoon po. So first of all po, yung similarity po talaga is, si Livy po is Cebuana. And I am from Cebu po talaga. Born and raised po from Cebu. So ayun po, sobrang saya po ako na ganun kasi I'm able to share how yung language po namin sa Cebu as a Bisaya po, ganyan. And I think challenging yung role na to kasi si Livy, para siya yung neglected ghost child sa family. Parang meron siyang gustong patunayan palagi. I can relate to that kasi hanggang ngayon talagang pinupurso ko yung dreams ko kasi may gusto akong patunayan sa family ko, sa sarili ko as an aspiring Cebuana. And ayun, yun yung similarities namin. But then yung differences is I think, I grew up po kasi sa very loving family. Hindi ko po na-feel yung like neglected ako. So, through that, yung process ko po is, ayun, tanong na po ako ng tanong na, how does it feel to be a ghost child? How does it feel to be neglected? Kasi I want to relate po sa mga batang ganun yung nararamdaman. So yun po, it's a big challenge for me, but at the same time, very fun because I'm able to learn po sa mga experiences po ng mga katulad po ni Livy po. Yung katabi ko, pakipaliwanag daw ang ibig sabihin mo ng ghost child. Ghost child, ano po, parang sila po yung middle child, sila po yung hindi nabibigyan ng atensyon sa family. Invisible child po sila, invisible. Ay, sorry. Naliwanagan kami. Pati co-stars mo, akala tuloy multo ka sa serye. Kaya po ako nagulat. So, kumbaga parang middle child syndrome siya. Yun pala ang tawag. Invisible child po para sa amin. Thanks for that wonderful knowledge. And pangalawa kong question, Olive, is ano yung maikukwento mong pinakamasaya niyong moments dito, especially ng mga kapwa mo, teens, while taping the serye? Meron ba sa inyong medyo nagtarayan or nagsupladahan or whatever? Or friends kayo talaga lang? Ay, meron po. Sino? Joke lang po. Hindi, joke lang po. Actually po, sobrang, at first po kasi kinakabahan ako kasi wala pa po ako nakatrabaho sa kanilang lahat. So parang intimidated po ako since bago din po ako. Pero nung nag-start na po kaming magtrabaho, sobrang comfortable ko lang po talaga sa kanilang lahat. It's as if like magkakilala na kami before. Sobrang smooth lang po ng lahat ng pinag-uusapan namin. And yung fun times po namin sa taping, yun po yung off-cam. Yung wala na kaming magawa. Like ang dami na po namin napag-usapan kung ano na po nagagawa namin. Nag-acting na kami, kumakanta, sumasaya, kung ano-ano na po ginagawa namin. So, yun po yung pinaka-the best. And sobrang saya ko po na sila yun. Cause yeah, sobrang talented, ang babait. Ano wala pang tarayan, wala po talaga, promise. Parang meron daw. Wala po. Mabait-bait po sila lahat po. And for my final question for you for today, as a teenager ka, di ba? Well, as a young woman, how would you use your voice to influence the youth to become better people? Thank you for the wonderful question. Wow, pang-miss you. I think po, through this movie, through our characters po talaga, ako masabi kong pagbubutihan ko po talagang i-portray yung character ni Livy. Kasi ang dami po talagang learnings na makukuha not just sa character ko, but at the same time sa mga characters po, na mga co-actors ko. Kasi ang dami pong issues sa life na makikita niyo po dito, conflicts sa show and how we resolve it. And sana through this show, we'll be able to speak through it at maintindihan po yun ng mga manonood po natin, ma-inspire po sila lalo. And of course, not naman po sa show, with everyday life po, gusto ko pong maging kind, kagaya po ng sabi po ni Sean. I always choose to be kind at sa lahat po ng may problems, as much as possible, I can give advice, gagawin ko po talaga kasi ayun po, gusto ko na po talagang to make people's life better. Kahit kung hindi lang sa akin mag-start, but to spread positivity. Yun po talaga always po yung goal ko po. Thank you, Olive, and congratulations. Thank you po. Gonzalez for that question. Next, we have Alan Policarpo of the Daily Inquirer.
Hello, good afternoon. My question po for Direk. Baka kwento lang direct yung inspiration natin for this show. Saan kayo kumuha ng inspiration? Hi po, magandang hapon Sir Alan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat for making time para po ay pakilala namin itong show na ito sa inyo. Ang laki po nitong sugal from everyone and especially from GMA Public Affairs to do this story. Kasi iba po siya. Siyempre ngayon po alam niyo naman na marami sa atin na nasa industriya na hindi na alam kung ano yung formula to make a show sell. Diba? The audience is constantly changing, iba ang consumption patterns nila, iba ang preferences nila. Pero kami parang we had to go back sa kung ano ba yung gusto namin. So, alam niyo po kayo, uso-uso yung mga content na alam niyo mga Chinese na nagluluto, yung sila mismo yung mag-harvest sa bukid. Kasi generally, globally, I think we all just wanna go home. So feeling ko yun po yung core ng palabas na ito. It's your way to go home sa kung saan yung mas simple, mas tahimik, but still as colorful and interesting. So yun po yung kwento ng Maka. Ako ay lumaki po ako na public school ako nag-aaral mula kinder hanggang college. And alam ko na ang daming mga stories doon na hindi nauungkat. So ito po yung isa naming paraan para ipakilala yun. And on top of that, growing up as a panganay, pinalaki din po ako ng teleserye. So that's what I want these kids to be for the audience. Na sila yung maging ate kuya ng mga walang ate kuya. Na ma-mirror nila yung stories and struggles ng mga taong yun. Ayun, salamat. Direct, correct me if I'm wrong, pero parang may music, din siya, di ba, component. Can you talk about yung part na yun ng show? Akala ko, can you sing? Ready na ako. 5, 4, 3, so medyo okay. Yes, may music po. Kasi yung pinagmulan din, kasi ano siya, yung mismong school for the arts. And ako, I think 2 years ago, I was invited to give a film workshop sa Katurong, sa Mindanao. And I found out that Love Diaz was from that hometown. Ang exciting lang for me na Love Diaz came from this town. Alam mo yung akala mo tahimik lang na mundo, walang nangyari, pero it produced a very talented filmmaker. And then ako din, from my hometown naman in San Jose, Nueva Ecija, I was in high school when I realized that Lino Broca grew up there. Though pinanganak po siya sa Bicol, doon siya lumaki. Eh nung high school ako, bored na bored ako sa probinsya kasi parang walang nangyari, Kalabaw, Bukid, everyday, ganyan. So parang, paano ako magiging artist? Paano ako makakagawa ng something colorful? Pero hindi pala. Pwede kang tumitig sa seemingly blank and seemingly plain, and yet you can still create the most layered, the most effective content. So yun yung pinagmumulan na kaya gusto namin mag-harp on sa art and music side. Kasi gano'n parang ang dami-dami Filipinos out there na feeling nila trapped sila sa mga boring na mundo nila. But still, art and music can come from those worlds. Yan po. So would you say na parang it's very inspired then of what you experience as a student, yung mga i-incorporate ko dito? Yes, definitely. Lalo yung mga pasaway na estudyante, ako yun. So, kaya sana marami makarelate sa mga ganyan. And last na lang kasi parang it's nice to also have another youth-oriented show. Parang we don't get as many as we used to. And para sa inyo, di ba parang every generation, parang may mga definitive, mga youth-oriented programs. Para sa inyo ba, what do you think will make this one special? I think ngayon nga listening to the entire cast, I think ang pinaka-special element about this show is that we have teenagers from different generations. And lahat tayo nagtaan dun we were once teenagers. So kami nga with the writers, minsan may feeling ka na ano bang paikikwento natin. But in fact, bawat isa sa kanila dito, napaka-rich ng pinanggagalingan nila. And on the surface, mukhang magkaiba kasi magkaiba yung milieu. Pero grabe din yung similarities pag-ibig pa rin naman yung pagdadaanan niyan. Attention from parents, validation ng potential nila. So yun yung, I think, magiging definitive about it, that someone will really, kumbaga uuwian yung mga main insights na yun. That is true, whether kung anong generation ka man galing. So may phone-in question to. Parang, is it in any way inspired of the series Dream High? Kasi parang, she also saw some similarities. So. Marami actually kaming series na pinagkukuhaan. And hindi, actually even dito sa local mga series Kasi ngayon gusto naman natin kwentong Filipino pa rin talaga kwentong Filipino public school So walang one show that we are trying to emulate. Pero we're coming from all the shows that made all of us when we were young, di ba?
yung nagbigay sa atin ng idea kung ano ba yung adulthood na nilook forward to natin. So, yun, kung ano talaga siya, amalgamation ng lahat ng mga shows sa pinanggalingan natin. Thank you, Direk. Congratulations. Thank you. Indeed.